Let's wait and see kung anong sasabihin naman nila dito sa ating paglilitis pagdating ng kanilang turn. Sana maging consistent sila sa kanilang mga naging kwento na. Susunod na mga testigong ihaharap ng House Prosecution Team ang dalawang dating Special Disbursing Officers sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sina Gina Acosta sa Office of the Vice President at Edward Fajarda sa Department of Education. Susunod silang ipepresenta ng prosekusyon pagkatapos sina COA State Auditor Cylene May del Campo at Marivic Pareja, Director ng Legislative Information Resources Management Department ng House of Representatives. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, kaabang-abang ang magiging testimonya ng dalawa sa pagpapatuloy ng kanilang presentasyon sa impeachment court. Ito ay dahil sa mga nauna na nilang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong November 25, 2024, kaugnay ng ginawang pag-disburse sa confidential funds. Ako po yung nagdi-disperse as a disbursing officer. Si Colonel Lasco po, ang work lang po niya ay as a designated security officer. Siya lang po yung sa field, sa confidential operations po. Nagdi-disburse po ako ng confidential fund sa security officer po. Hindi po ako, Your Honor, ang nag-ano po ng DFEs. Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. Sana maging consistent sila sa kanilang mga naging kwento na, because I will not understand if after their clear narration of what happened during the hearing of the Committee on Good Government ay biglang mababago ang kanilang kwento. Bawal magsinungaling because they are under oath. Sina Acosta at Fajarda rin kung sakali ang kauna-unahang hostile witnesses na ihaharap ng prosekusyon sa paglilitis. Ayon sa rules of court, maaari lamang ideklara ng hukuman na unwilling o hostile ang isang testigo kung may sapat na katunayang may salungat itong interes sa panig na tumawag sa kanya. Walang sapat na dahilan sa pagtangging tumestigo o nilin lang niya ang panig na tumawag sa kanya para tumestigo sa hukuman. Yung pagkakaiba with this, yung testigo na si Acosta, si Fajarda, sila po ay itinuturing na mga unwilling or na-mention po ni Chair na hostile or hostile witness. Ito po yung pagkakaiba ng dalawang testigo na ito sa mga naunang testigo ng prosecution. This time, i-consider sila na unwilling or hostile or hostile witnesses. May pagkakaiba po yan. Yun yung dapat abangan ng taong bayan sa susunod na mga pagdinig next week. Iginiit ng kampo ni VP Duterte, wala itong personal gain sa confidential funds ng OVP at DepEd. Samantala, kasunod naman ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasantabi sa pinagsamang petisyon na kumukwestiyon sa proseso ng impeachment ng Kamara laban kay Vice President Duterte, merong hamon ang prosekusyon sa Vice Presidente. Sagutin ang matitinding aligasyon sa mismong paglilitis. So, what the Supreme Court decision settled is the forum. So what's clear now is that the proper forum is now the impeachment court. So if the Vice President has answers, she must present them here, before the impeachment court. If she has evidence, she must show it here. Sa August 10, 2026, ang ika-14 na araw ng impeachment trial kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.